Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Hinggil sa mga pangalan at pagkakakilanlan. Sa simula, nang hindi pa nasisimulan ni Jesus ang pagsasagawa ng kanyang ministeryo, katulad ng mga disipulong sumunod sa kanya, minsan ay dumalo rin siya sa mga pagtitipon at umawit ng mga himno, nagbigay ng papuri at binasa ang lumang tipan sa templo. Matapos niyang mabautismuhan at umahon, ang Espiritu ay opisyal na bumaba sa kanya at nagsimulang gumawa. Ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan at ang ministeryo na isasagawa niya. Bago ito, walang nakakaalam sa kanyang pagkakakilanlan at maliban kay Maria, maging si Juan ay hindi rin ito alam. Si Jesus ay 29 nang siya ay sumailalim sa bautismo. Nang matapos ang kanyang bautismo, nagbukas ang kalangitan at isang tinig ang nagsabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan." Nang nabautismuhan si Jesus, nagsimulang magpatotoo ang banal na Espiritu sa kanya sa ganitong paraan. Bago siya sumailalim sa bautismo sa gulang na 29, namuhay siya na parang isang karaniwang tao. Kinakain kung ano ang dapat niyang kainin, normal na natutulog at nagbibihis, at walang anuman sa kanya ang iba mula sa ibang tao. Siyempre, ito ay para lang sa mga makalamang paningin ng tao. Minsan siya ay mahina rin, at minsan ay hindi rin niya mabatid ang mga bagay, katulad ng nakasulat sa Biblia. Ang kanyang katalinuhan ay lumawig kasabay ng kanyang edad. Ang mga salitang ito ay nagpapakita lamang na nagkaroon siya ng karaniwan at normal na pagkatao, at hindi bukod tanging naiiba mula sa ibang karaniwang tao. Siya ay lumaki rin bilang isang karaniwang tao at walang natatangi sa kanya. Ngunit siya ay nasa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Nang siya ay mabautismuhan, nagsimula siyang matukso. Pagkatapos ay sinimulan niyang gampanan ang kanyang ministeryo at gumawa at nagtaglay ng kapangyarihan at karunungan at autoridad. Hindi ito nangangahulugang hindi kumilos sa kanya ang banal na Espiritu o wala sa kanya bago ang kanyang bautismo. Bago ang kanyang bautismo, ang banal na Espiritu ay nanahan sa kanya, ngunit hindi opisyal na sinimulan ang gawain. Dahil may mga limitasyon kung kailan ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain, at bukod dito, ang mga karaniwang tao ay may karaniwang paraan ng paglaki. Ang banal na Espiritu ay palaging nananahan sa kanya. Nang isinilang si Jesus, siya ay kakaiba mula sa lahat at lumabas ang isang tala sa umaga. Bago siya isilang, nagpakita ang isang anghel kay Jose sa isang panaginip at nagsabi na si Maria ay manganganak ng isang sanggol na lalaki, at ang sanggol na iyon ay ipinaglihi sa banal na Espiritu. Kaya hindi iyon pagkatapos ng pagbautismo kay Jesus, kung saan din opisyal na nagsimula ang banal na Espiritu sa kanyang gawain, na ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanya. Ang kasabihan na ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanya na parang isang kalapati ay tumutukoy sa opisyal na pagsisimula ng kanyang ministeryo. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa kanya noon pa man, ngunit hindi siya nagsimulang gumawa dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon, at ang banal na Espiritu
ay hindi nagsimula ng gawain ng padalos-dalos. Ang banal na Espiritu ay nagpatotoo sa kanya sa pamamagitan ng bautismo. Nang siya ay umahon mula sa tubig, opisyal na nagsimulang kumilos ang banal na Espiritu sa kanya, na nagpahiwatig na ang katawan ng Diyos na naging tao ay nagsimulang isakatuparan ang kanyang ministeryo. At nasimulan ang gawain ng pagtubos, iyon ay ang kapanahunan ng biyaya, ay opisyal na nagsimula. Kaya may oras para sa gawain ng Diyos, anuman ang isagawa niyang gawain. Matapos ang kanyang bautismo, walang natatanging pagbabago kay Jesus. Siya'y nasa kanyang orihinal na katawang tao pa rin. Ito ay dahil lang sa sinimulan niya ang kanyang gawain at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at siya ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Sa bagay na ito, siya ay iba na mula sa dati. Iba na ang kanyang pagkakakilanlan. Maaaring sabihin na mayroong makabuluhang pagbabago sa kanyang kalagayan. Ito ang patotoo ng banal na Espiritu at hindi ang gawaing isinagawa ng tao. Sa simula, hindi alam ng mga tao at mayroon lang silang kaunting nalaman nang nagpatotoo ang banal na Espiritu para kay Jesus sa ganoong paraan. Kung nagsagawa ng dakilang gawain si Jesus bago magpatotoo ang banal na Espiritu sa kanya, ngunit wala ang patotoo ng Diyos mismo, kaya gaano man kadakila ang kanyang gawain, hindi malalaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi magkakaroon ng kakayahan ang mga mata ng tao na makita ito. Kung wala ang hakbang ng pagpapatotoo ng banal na Espiritu, walang makakikilala sa kanya bilang Diyos na nagkatawang tao. Kung matapos magpatotoo ng banal na Espiritu sa kanya at si Jesus ay nagpatuloy na gumawa sa parehong paraan na walang pagkakaiba, sa gayon hindi ito magkakaroon ng ganoong epekto. At dito pangunahing ipinakita din ang gawain ng banal na Espiritu. Matapos magpatotoo ng banal na Espiritu, kinailangang magpakita ang banal na Espiritu nang sa gayon ay iyong mamalas na siya ang Diyos, na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Hindi mali ang patotoo ng Diyos at ito ang magpapatunay na ang kanyang patotoo ay tama. Kung ang gawain noon at ngayon ay iisa, kung gayon, ang ministeryo niya ng pagkakatawang tao at ang gawain ng banal na Espiritu ay hindi mabibigyang diin. Kaya hindi magkakaroon ng kakayahan ang mga tao na makilala ang gawain ng banal na Espiritu dahil walang malinaw na pagkakaiba. Matapos magpatotoo, nararapat panindigan ng banal na Espiritu ang patotoong ito, kaya kinailangan niyang ipahayag ang kanyang karunungan at awtoridad sa pamamagitan ni Jesus na naiiba mula sa mga nakaraan. Siyempre, hindi ito ang epekto ng bautismo. Ang bautismo ay isang pagdiriwang lang. Ang bautismo ay isang paraan lang upang maipakita na oras na upang isagawa ang kanyang ministeryo. Ang ganoong gawain ay upang maipakita ng malinaw ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, maipakita ng malinaw ang patotoo ng banal na Espiritu, at pananagutan ng banal na Espiritu ang patotoong ito hanggang sa pinakawakas. Bago isagawa ang kanyang ministeryo, nakinig din si Jesus sa mga turo, nangaral at nagpalaganap ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Hindi siya nagsagawa ng anumang dakilang gawain dahil hindi pa dumarating ang oras upang isagawa niya ang kanyang ministeryo. At gayon din, dahil mapagpakumbabang nagtago ang Diyos mismo sa kanyang katawang tao at hindi nagsagawa ng anumang gawain hanggang dumating ang tamang panahon.
Hindi siya gumawa bago ang bautismo dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil ang banal na espiritu ay hindi pa opisyal na bumababa sa kanya upang gumawa. Maaaring sabihin na hindi pa ipinagkaloob ng banal na espiritu kay Jesus ang kapangyarihan at autoridad upang isagawa ang ganoong gawain. At kahit na nalaman niya ang kanyang pagkakakilanlan, wala sanang kakayahan si Jesus na isagawa ang gawain na nilayon niyang gawin paglaon at kinailangang maghintay hanggang sa araw ng kanyang bautismo. Ito ang panahon ng Diyos at walang may kakayahang sumalungat dito. Kahit na si Jesus mismo, hindi kayang gambalain ni Jesus mismo ang kanyang sariling gawain. Siyempre, ito ang pagpapakumbaba ng Diyos at gayon din ang kautusan ng gawain ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi gumawa, walang makagagawa sa kanyang gawain. Pangalawa, bago siya sumailalim sa bautismo, siya ay isang napakakaraniwan at ordinaryong tao lang at walang pinagkaiba mula sa mga karaniwan at ordinaryong tao. Ito ang isang aspeto kung paanong ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi nakahihigit sa karaniwan. Hindi sinalungat ng Diyos na nagkatawang tao ang pagsasaayos ng Espiritu ng Diyos. Siya ay gumawa sa maayos na paraan at napaka-normal. Pagkatapos lang ng bautismo, saka nagkaroon ng autoridad at kapangyarihan ang kanyang gawain. Maaaring sabihin na kahit siya ang Diyos na nagkatawang tao, hindi siya nagsagawa ng mga hindi pangkaraniwang gawa at lumaki na katulad ng mga normal na tao. Kung nalaman agad ni Jesus ang kanyang pagkakakilanlan at nagsagawa ng mga dakilang gawain sa buong lupain bago ang kanyang bautismo at naging kakaiba mula sa normal na tao, ipinapakita ang sarili niya bilang katangi-tangi. Sa gayon, hindi lang magiging imposible para kay Juan na isagawa ang kanyang gawain, ngunit hindi rin magkakaroon ng paraan upang masimulan ng Diyos ang susunod na yugto ng kanyang gawain. At kaya, ito sana ay magpapatunay na ang ginawa ng Diyos ay mali at sa tao, magmimistulang ang Espiritu ng Diyos at ang naging taong katawan ng Diyos ay hindi nagmula sa iisang pinanggalingan. Kaya ang gawain ni Jesus na naitala sa Biblia ay ang gawain na isinagawa matapos siyang bautismuhan. Ang gawaing isinagawa sa loob ng 3 taon. Hindi na itala sa Biblia ang kanyang ginawa bago siya sumailalim sa bautismo dahil hindi niya isinagawa ang gawaing ito bago siya bautismuhan. Isa lang siyang karaniwang tao at kumatawan sa isang karaniwang tao. Bago sinimula ni Jesus na isagawa ang kanyang ministeryo, wala siyang ipinagkaiba mula sa mga karaniwang tao. At ang iba ay walang makitang pagkakaiba sa kanya. Nang si Jesus ay tumuntong sa gulang na 29, nalaman niyang naisakatuparan na niya ang isang yugto sa gawain ng Diyos. Bago noon, siya mismo ay hindi alam dahil ang gawaing isinagawa ng Diyos ay hindi higit sa karaniwan. Nang dumalo siya sa isang pagtitipon sa sinagoga noong siya ay 12 taong gulang, hinahanap siya ni Maria at isang pangungusap lang ang kanyang sinabi sa parehong paraan ng kahit na sino mang bata. Inay, hindi mo ba alam na dapat kong unahin ang kalooban ng aking ama kaysa sa lahat? Siyempre, dahil siya ay ipinagbuntis mula sa banal na espiritu, hindi ba siya maituturing na katangi-tangi sa ibang paraan? Ngunit ang kanyang pagiging katangi-tangi ay hindi nangangahulugang siya ay higit sa pangkaraniwan, maliban lamang na minahal niya ang Diyos ng higit kaysa sa sinumang ibang bata.
Kahit na siya ay isang tao sa paningin, ang kanyang diwa ay katangi-tangi pa rin at iba sa lahat. Ngunit pagkatapos lamang ng kanyang bautismo, sa kanya naramdaman ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanya. Naramdaman niya na siya ang Diyos mismo. Nang narating lamang niya ang gulang na 33, talagang naunawaan niyang hinangad isagawa ng banal na espiritu sa kanya ang gawain ng pagpapako sa krus. Sa gulang na 32, nalaman niya ang ilang mga katotohanang panloob, katulad ng mga nakasulat sa Ebanghelyo ni Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin at muling ibangon sa 3 araw. Hindi niya alam antemano ang gawain na kanyang isasagawa, ngunit sa isang tiyak na panahon, hindi niya ganap na nalaman nang siya ay isinilang, unti-unting kumilos sa kanya ang banal na espiritu at mayroong paraan ng paggawa. Kung sa simula pa lang, nalaman niyang siya ay Diyos at Kristo at ang nagkatawang taong anak ng tao, na kailangan niyang isakatuparan ang gawain ng pagpapako sa krus. Sa gayon, bakit hindi siya gumawa dati pa? Bakit pagkatapos lamang niyang sabihin sa kanyang mga disipulo ang tungkol sa kanyang ministeryo, ay nakaramdam si Jesus ng kalungkutan at taimtim na nanalangin para rito? Bakit nagbukas ng daan si Juan para sa kanya at binautismuhan siya bago niya naunawaan ang maraming bagay na hindi niya maunawaan? Pinatutunayan nito na ito ang gawain ng Diyos na naging tao sa katawan, at upang kanyang maunawaan at makamit, mayroong proseso dahil siya ang Diyos na naging tao sa katawan, na ang gawain ay iba mula sa mga direktang ginawa ng banal na espiritu. Ang bawat hakbang sa gawain ng Diyos ay sumusunod sa iisang agos, at kaya sa 6,000 taon ng plano ng pamamahala ng Diyos, ang bawat hakbang ay malapit na sinusundan ng pangalawa, mula sa pagkakatatag ng mundo hanggang sa kasalukuyan. Kung walang magbibigay daan, sa gayon walang makasusunod, dahil may mga nakasunod, may mga nagbigay daan. Sa paraang ito, ang bawat hakbang ng gawain ay naipasa. Ang unang hakbang ay sinusundan ng pangalawa. At kung walang magbubukas ng daan, magiging imposible na simulan ang gawain. At walang magiging paraan ang Diyos upang sumulong sa kanyang gawain. Walang hakbang ang sumasalungat sa iba, at ang bawat isa ay sumusunod sa una na parang agos. Ang lahat ng ito ay isinagawa ng iisang espiritu. Ngunit hindi alintana kung may naghanda ng daraanan o nagsagawa ng gawain ng iba. Hindi ito nagpapasya ng kanilang pagkakakilanlan. Hindi ba tama ito? Si Juan ang nagbukas ng daan at isinagawa ni Jesus ang kanyang gawain. Ito ba ay nagpapatunay na ang pagkakakilanlan ni Jesus ay mas mababa sa pagkakakilanlan ni Juan? Isinagawa ni Jehovah ang kanyang gawain bago si Jesus. Masasabi mo ba na mas mataas si Jehovah kaysa kay Jesus? Hindi mahalaga kung sila man ang nagbigay daan o nagsagawa ng gawain ng iba. Ang pinakamahalaga ay ang diwa ng kanilang gawain at ang pagkakakilanlan na kanilang kinakatawan. Hindi ba tama ito? Dahil nagbalak ang Diyos na gumawa sa kalagitnaan ng mga tao,
Kinailangan niyang itaas ang mga magbibigay daan. Nang si Juan ay nagsimulang mangaral at nagsabing, "Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Nangusap siya sa ganoong paraan mula sa pinakasimula. At bakit niya nasabi ang mga salitang ito? Sa pagkakasunod-sunod ng mga salitang ito, si Juan ang unang nangusap ng Ebanghelyo sa kaharian ng langit. Si Jesus ang sumunod na nangusap. Ayon sa pagkaintindi ng tao, si Juan ang nagbukas ng bagong landas at syempre, higit na dakila si Juan kaysa kay Jesus. Ngunit hindi sinabi ni Juan na siya ang Kristo at hindi nagpatotoo ang Diyos sa kanya bilang minamahal na anak ng Diyos. Ginamit lang siya upang buksan at ihanda ang daan para sa Panginoon. Siya ang nagbigay daan para kay Jesus, ngunit hindi siya maaaring gumawa sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ng gawain ng tao ay pinananatili rin ng banal na espiritu. Sa panahon ng lumang tipan, si Jehovah ang nanguna sa daan at ang gawain ni Jehovah ay kumatawan sa buong panahon ng lumang tipan at ang lahat ng gawaing isinagawa sa Israel. Itinaguyod lang ni Moises ang gawaing ito sa lupa at ang kanyang paghihirap ay maituturing na pakikipagtulungan ng tao. Sa panahong iyon, si Jehovah ang nangusap at tinawag niya si Moises at siya ay itinaas sa kalagitnaan ng mga tao sa Israel at inatasan niya si Moises upang pangunahan ang mga tao sa ilang papunta sa Kanaan. Hindi lang ito gawain ni Moises, ngunit ito ay personal na iniutos ni Jehovah. Kaya si Moises ay hindi maaaring tawaging Diyos. Si Moises rin ang naglatag ng kautusan. Ngunit ang kautusang ito ay personal na iniutos ni Jehovah na siyang nagsanhi na sabihin ni Moises. Gumawa rin si Jesus ng mga utos at pinawalang bisa ang mga kautusan sa lumang tipan at ibinigay ang mga utos para sa bagong panahon. Bakit si Jesus ay Diyos mismo? Dahil ang mga ito ay hindi magkakapareho. Sa panahong iyon, ang gawaing isinagawa ni Moises ay hindi kumatawan sa panahon, ni hindi rin ito nagbukas ng bagong daan. Siya ay naunang pinangasiwaan ni Jehovah at siya ay ginamit lamang ng Diyos. Nang dumating si Jesus, nagsagawa si Juan ng gawain, ng pagbibigay daan at nagsimulang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng langit. Sinimulan ito ng banal na espiritu. Nang nagpakita si Jesus, direkta niyang isinagawa ang kanyang gawain. Ngunit may malaking pagkakaiba sa kanyang gawain at ang gawain at mga pagbigkas ni Moises. Si Isaias ay nagpahayag din ng maraming hula. Ngunit bakit hindi siya ang Diyos mismo? Hindi nagpahayag ng maraming hula si Jesus. Ngunit bakit siya itinuring na Diyos mismo? Walang naglalakas loob magsabing ang gawain ni Jesus sa panahong iyon ay mula sa banal na espiritu. Hindi rin sila naglakas loob magsabing ito'y mula sa kalooban ng tao o ito ay ganap na gawain ng Diyos mismo. Walang paraan ng tao na magsuri ng ganoong mga bagay. Maaaring sabihin na si Isaias ay nagsagawa ng ganoong mga gawain at nagpahayag ng ganoong mga hula at ang lahat ng ito ay mula sa banal na espiritu. Hindi ito direktang nagmula kay Isaias mismo, ngunit ito ay mga pagbubunyag mula kay Jehovah. Hindi nagsagawa ng maraming gawain si Jesus at hindi nangusap ng maraming salita, ni hindi rin siya nagpahayag
ng maraming hula. Para sa tao, ang kanyang mga pangaral ay hindi masyadong itinaas, ngunit siya pa rin ang Diyos mismo at iyon ay hindi maipapaliwanag ng tao. Walang sino man ang naniwala kay Juan o kay Isaias o kay David, ni walang sino man ang tumawag na Diyos sa kanila, o Diyos na David, o Diyos na Juan. Walang nagsabi ng ganoon, at si Jesus lang ang kailanmay tinawag na Kristo. Ang pag-uuring ito ay ginawa ayon sa patotoo ng Diyos, sa isinagawa niyang gawain, at sa ministeryong kanyang isinakatuparan. Kaugnay ng mga dakilang tao sa Biblia, Abraham, David, Josue, Daniel, Isaias, Juan at Jesus. Sa pamamagitan ng mga gawaing kanilang isinagawa, masasabi mo kung sino ang Diyos mismo, at kung sino ang mga propeta, at kung sino ang mga apostol, kung sino ang mga ginamit ng Diyos, at kung sino ang Diyos mismo, ay nakita ang pagkakaiba at natukoy sa pamamagitan ng kanilang diwa at ang uri ng gawain na kanilang isinagawa. Kung hindi mo kayang makita ang pagkakaiba, sa gayon, ito'y nagpapatunay na hindi mo alam ang kahulugan ng paniniwala sa Diyos. Si Jesus ay Diyos dahil nangusap siya ng maraming salita at nagsagawa ng maraming gawain. Partikular na nagpamalas siya ng mga himala. Gayon din, si Juan ay nagsagawa rin ng maraming gawain at nangusap ng maraming salita. Gayon din si Moises. Bakit hindi sila tinawag na Diyos? Si Adan ay direktang nilikha ng Diyos. Bakit hindi siya tinawag na Diyos? Sa halip ay tinawag lang na nilalang. Kung may magsasabi sa iyo, ngayon nagsagawa ng maraming gawain ng Diyos, nangusap ng maraming salita, siya ang Diyos mismo. Sa makatuwid, dapat ding Diyos si Moises dahil siya ay nangusap ng maraming salita. Dapat may ganting tanong ka sa kanila. Sa panahong iyon, bakit nagpapatotoo ang Diyos kay Jesus at hindi kay Juan bilang Diyos mismo? Hindi ba dumating si Juan bago kay Jesus? Ano ang mas dakila, ang gawain ni Juan o ni Jesus? Para sa tao, nagmimistulang mas dakila si Juan kaysa kay Jesus. Ngunit bakit nagpatotoo ang banal na espiritu kay Jesus at hindi kay Juan? Pareho ang nangyayari sa ngayon. Sa simula, nang pinangunahan ni Moises ang mga tao sa Israel, nangusap si Jehovah sa kanya mula sa mga ulap. Hindi direktang nangusap si Moises, sa halip ay direktang pinangunahan siya ni Jehovah. Ito ang gawain ng Israel sa lumang tipan. Wala kay Moises ang espiritu o ang pagkadiyos ng Diyos. Hindi niya magagawa ang ganoong gawain, kaya mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang ginawa at sa ginawa ni Jesus. At ito ay dahil ang isinagawa nilang gawain ay magkaiba. Maging ang isang tao ay ginamit ng Diyos o isang propeta o apostol, o ang Diyos mismo, ito ay mababatid sa pamamagitan ng uri ng kanyang gawain, at ito ang magwawakas ng iyong pagdududa. Nakasaad sa Biblia na tanging ang kordero ang makapagbubukas sa 7 selyo. Sa loob ng ilang panahon, maraming mga tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan sa mga dakilang tao na iyon. Maaari mo bang sabihin na lahat sila ay kordero? Maaari mo bang sabihin na ang kanilang mga paliwanag ay mula sa Diyos? Sila ay mga tagapagpaliwanag lang. Wala silang pagkakakilanlan ng kordero. Paano sila magiging karapat-dapat na magbukas ng 7 selyo? Ito ay totoo na tanging ang kordero
ang makapagbubukas ng 7 selyo. Ngunit hindi siya pumarito upang buksan lamang ang 7 selyo. Walang pangangailangan sa gawaing ito. Ito ay ginawa ng hindi sinasadya. Siya ay perpektong malinaw tungkol sa kanyang sariling gawain. Kailangan ba niyang maglaan ng maraming oras upang maipaliwanag ang banal na kasulatan? Dapat bang idagdag ang panahon ng kordero na nagpapaliwanag ng banal na kasulatan sa 6,000 taon ng gawain? Pumarito siya upang magsagawa ng bagong gawain. Ngunit siya rin ang nagbibigay ng mga pagbubunyag tungkol sa mga gawain sa nakaraan. Ipinauunawa sa mga tao ang katotohanan ng 6,000 taong gawain. Hindi na kailangang ipaliwanag ang sobrang dami ng sipi mula sa Biblia. Ang susi ay ang gawain ngayon na siyang mahalaga. Dapat mong malaman na hindi dumating ang Diyos upang magbukas ng 7 selyo. Pumarito siya upang isagawa ang gawain ng pagliligtas. Ang alam mo lang ay bababa si Jesus sa huling mga araw. Ngunit paano siya bababa? Ang makasalanang tulad mo, na natubos pa lang at hindi na bago, at hindi ginawang perpekto ng Diyos, susundin mo ba kung ano ang nais ng Diyos? Para sa iyo, ikaw na siyang nananahan pa rin sa iyong dating sarili. Totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, at ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa kaligtasan ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka nagiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, ikaw ay puno ng karumihan, kasakiman at kasamaan. Ngunit ninanais mo pa rin na bumaba kasama ni Jesus. Nagmintis ka sa isang hakbang. Sa iyong paniniwala sa Diyos, ikaw ay natubos lang, ngunit hindi na bago. Upang ikaw ay makasunod sa ninanais ng Diyos. Ang Diyos ang personal na gagawa ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lang, hindi ka magkakaroon ng kakayahang magtamo ng kabanalan. Sa paraang ito, hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa mga biyaya ng Diyos dahil nakalimutan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang tinubos, ay walang kakayahang direktang matamo ang pamana ng Diyos. Kung wala ang pagsisimula ng bagong yugto ng gawain na ito, sino ang nakaaalam kung hanggang saan kayo makararating? Kayong mga ebanghelista, mga ngaral, tagapagpaliwanag, at tinatawag na mga dakilang espiritual na tao. Kung wala ang pagsisimula ng bagong yugto ng gawain na ito, ang inyong sinasabi ay lipas na. Ito ay alinman sa pag-akyat sa trono o ang paghahanda sa katayuan ng pagiging hari, alinman sa pagtatanggi sa sarili o pagsupil sa katawan ng isa, alinman sa pagiging matiisin o pagkatuto sa aral na mga bagay, alinman sa kababaang loob o pag-ibig. Hindi ba't ito'y pagsabi lang ng dating parehong aral? Ito ay isang kalagayan lang ng pagtawag ng parehong bagay sa magkaibang pangalan. Alinman sa pagtatakip sa ulo ng isang tao at paghahati ng tinapay o pagpapatong ng mga kamay at pagdarasal at pagpapagaling sa may sakit at pagpapalaya sa mga demonyo. Magkakaroon ba ng anumang bagong gawain? Magkakaroon ba ng anumang inaasam na pag-unlad? Kung ikaw ay magpapatuloy na mamuhay ng ganito, susunod ka na parang bulag sa mga aral o mananatili sa kaugalian.
Naniniwala kayo na ang inyong gawain ay napakatayog, ngunit hindi ninyo ba alam na lahat ito ay ipinasa at itinuro ng mga matatandang tao noong sinaunang panahon? Hindi ba't ang inyong mga sinasabi at ginagawa ay mga huling salita ng mga matatandang tao? Hindi ba't ito ay mga utos ng mga matatandang tao bago sila namatay? Sa tingin ba ninyo na ang inyong mga kilos ay nakahihigit sa kilos ng mga apostol at propeta sa mga nakaraang salinlahi at nakahihigit pa sa lahat ng bagay? Ang simula ng yugtong ito ng gawain ay nagwakas sa inyong pagsamba sa gawain ni Witness Lee na paghahangad na maging hari at pag-akyat sa trono. At pinigil ang iyong paghahambog at pag-iingay upang hindi kayo makialam sa yugtong ito ng gawain. Kung wala ang yugto ng gawain na ito, kayo ay lulubog ng mas malalim sa hindi na matutubos. Napakarami ng mga lipas na nasa inyo. Sa kabutihang palad, ang gawain sa ngayon ay ibinalik kayo. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung saang landas kayo pupunta? Dahil ang Diyos ay ang Diyos na laging bago at hindi naluluma. Bakit hindi ka naghahangad ng mga bagong bagay? Bakit ka nananatili sa mga lumang bagay? At kaya, ang pag-alam sa gawain ng banal na espiritu ngayon ang pinakamahalaga